we're gonna start our lesson. Ang iba po sa inyo ay na-undergo na po itong lesson na to, ano po, pero it's always good to always parang review, no? Paulit-ulit, mas dumidikit. Sabihin nga natin, Dumidikit. pag paulit-ulit, mas dumidikit. Mas dumidikit. Pag paulit-ulit. Ayan, no? So, ang atin pong topic ay ikaw ba'y ligtas? Kasi, di ba, maraming mga nagtatanong, ikaw ba'y ligtas? Alam mo ba kung ikaw'y pupunta sa langit? Yan, no? So, ang Orthodox ay mayroong kasagutan din sa ganyang klaseng tanong. Usually, maririnig natin ang tanong na ito sa mga protestante o mga born-again Christians, no? Na itatanong sa iyo, ligtas ka ba? Siguro, alam mo ba kung ikaw'y pupunta sa langit, no? And sometimes, hindi natin alam ang isasagot natin, no? Ano. So, ngayon, alamin natin paano ba sagutin ng Orthodox Church ang ganitong klaseng tanong, kung ikaw ba'y ligtas. Ano? So, babasahin po natin, ano ba ang banal na layunin ng Diyos? Ano ang tugong Orthodox sa napakahalagang tanong na ito? Ang Biblia ay nagbigay sa atin ng mga batayan para sa hinahanap nating sagot. Subalit ang kasulatan ay maaaring mabigyan ng maling pakahulugan. Ang makasaysayang iglesia ay binigyang pansin ang suliraning iyan sa pamamagitan ng pagpapanatili sa lahat ng panahon ng walang hanggang katotohanan na tinanggap mula kay Kristo at sa mga apostol. Naging kasangkapan sa banal na gawaing ito ang mga sinulat ng mga ama sa simbahan, kapasyahan ng mga konsilyo na lumaban sa mga erehiya. Okay, ano po ba ang konsilyo? Ito yung yes, council ng mga bishops, no? There are 7 councils, di ba? Ng ecumenical councils ng mga bishops, which pinag-aralan natin, no? And why? Bakit? Kasi para labanan ang mga maling turo, no? Mga lumalabas sa maling katuruan. So, paano ba natin mapipreserba ang katotohanan? Sa pag-e-exclude ng mga maling katuruan. Para bang parang pag nagtatahip ka ng bigas, pag minsan ng bigas nahahaluan ng palay or di kaya ng bato, no? So, how do you keep the rice pure? Kasi syempre ayaw mo naman kumain ng may bato at may ipa, di ba? So, how do you, you remove it. Aalisin mo yung mga nakakasagabal, di ba? So, ganun din sa how do we keep our faith pure? Ang turo ng simbahan na puro. Pag may lumalabas na mga haka-haka or mga maling katuruan, kailangan na i-address yon. So, anong ginagawa ng church nung panahon na yon? Ay nagkakaroon sila ng meeting or council, Okay, so sa pamamagitan din ng liturhiya, mga himno ng iglesia at ang iconography. At sa paghahanap ng katotohanang theological, ang ating gabay ay ang nagkakaisang pananaw na matatagpuan sa mga kayamanang ito. Sa lumang tipan ay nakasulat na sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng nakikita at hindi nakikita. Pagkatapos nito ay tiningnan niya ang kanyang mga nilikha at nakita niya na ito ay mabuti. So, basahin natin si Genesis 1:25. Okay, get your Bibles. Genesis 1:25. Okay, Genesis 1:25. Ang unang makakita ay unang bumasa. Patay. Where are our Bibles? Nabuhay si Matusalem na 187 taon at naging... One pala. Sumobra. 1:25. Nasa 5:25. Yan, 1:25. Ayun, sa pagunahan. At naamong hayop ayon sa kanilang uri. At ang bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Okay, ano yung huling sinabi? Mabuti. Yes, ito ay mabuti. Okay. Nang dahil sa dakilang pag-ibig na kanyang inilalarawan, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig,
Nais niyang ibahagi ito sa kanyang mga nilikha. Subalit, ayaw niyang palibutan siya ng mga robot. Ano ba ang robot? I-demonstrate mga robot. Robotic dance. Dali, pakita. Ano ba robot? Sasabihin may papagawa ko sa'yo. Oh, Regine, dance. Sasabihin mo, yeah. Basta ganun na yun. Okay, so, konti lang pong kasayahan para hindi naman boring. Subalit, ayaw niyang palibutan siya ng mga robot. Okay, tingnan po natin ang mukha ng nakapalibot sa pag-aaral. Mukha ba itong robot? Magandang robot. Okay, tingnan nga natin, mukha ba kayong robot? Ako, mukhang robot. Hindi, mukha kayong tao. Mukha kayong taong nilikha ng Panginoon. Okay? So, ayan, no? So, ano ba ang robot? Ito yung mga nilikhang ang layunin lamang ng pagkabuo ay gawin ang itinakda niyang gagawin. May sarili bang pag-iisip ang robot? Wala, di ba? Kung ano lang yung pinrogram sa kanya, yun din lang ang gagawin niya, no? Kagaya ng inyong mga boyfriend na sino nga yun? Sino nga yun? Tinatanungan niyo ng mga questions niyo? Sino? Si Google. Yung boyfriend yung si Google. Yes. Kaya pag tinanong nyo, nakaprogram yung isasagot niya sa inyo. O pag sinabi nyo I love you, sasabihin niya I love you too. Gano'n, no? Kasi programmed yun. Walang puso si Google, no? Ayan. Wala siya. Oh. So ito yung ang mga so tinakda ang gagawin niya ng mga robot sapagkat mga nilikha lamang na katulad niya. Sino ba ang mga nilikhang katulad ng Diyos? Tayo, tao, no? Ang maaring makapagbigay halaga sa mga kagilagilalas na bagay na kaya niyang ipagkaloob. Ano yung mga kagilagilalas na bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos? Okay, buhay, yes. Kapag iisipin mo, wow, no? Napakabuti ng pagkakagawa sa atin ng Panginoon. Ano pa ang kagilagilalas? Mountain. Wow. Ano? What did you say? In our face. Yun po. Okay. So, the beautiful you. Mountain. Okay, mga Bundok. bundok. Sino ang humahanga na mayroong Mount Ararat or Mount Mga tao. na matataas, ang Mount Everest, di ba? Ano pa nilikha ni Diyos? Dagat. Okay, dagat, okay, ano pa? Animals, In general, okay, mga lupain, what else? Nilikha ng Diyos, what else? Tao. Bakit merong mga, tinatawag na, ano ba tawag sa taong who studies the star? Astrology. Bakit may mga ganon? Because they're fascinated by the stars. Did you know Diba? that you discovered 5,000 to 500 BC? Okay. Babylonians studied stars. Dami niya na sinabi. Okay. Sidetrack. So tayo daw na nilikha niya ang maaring makapagbigay ng halaga. So, we give importance sa creation ng Diyos, no? So, ang ibon kaya, kapag tumingin siya sa langit, humahanga. Ang ibon, sabi kaya ng ibon, wow. Wow, ganda na. Ano? Look at myself. Hindi, kasi ang hahanga lang ay yung may isip. Ang ibon mo. Oo, may isip pa ang ibon. Wala. Oo, di ba? Meron silang genes, instinct. Pero wala silang hindi sasabihin ng ibon pagka it's time to migrate. Ayoko nga. Sasabihin ba niya 'yon? When it's time to migrate? No, they all migrate. Di ba? Walang swail na ibon. Di ba? Sa ano lang 'yun, parabola lang, no? Sa mga fable pala, sa mga fable meron. Pero sa reality, wala. So tayo lang yung makakapagbigay ng halaga sa mga ginawa ng Diyos na mga kagilagilalas, no?
Nilikha niya ang lalaki at babae ayon sa kanyang wangis na mayroong malayang kalooban. Ibinigay niya sa kanila ang pamamahala sa lupa at sa lahat ng may buhay. Okay, di ba? Nabasa natin sa Genesis 1, chapter 1, kung papaanong ibinigay ng Diyos kay Adan ang pamamahala. Maski nga si Adan ay nagpangalan sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, no? Kahit sa hayop. Oh, sino ba si Adan? Nagre-represent si Adan sa man. Sino ba nagpangalan na ang bituin ay Jupiter, na ang planeta ay, yung siyam na planeta ay si Mercury, si Venus, si Earth. Sino nagpangalan nun? Binigyan ba sila ng listahan ng Lord? Hindi. Tao ang nagpangalan, no? So, lahat ng nilalang ay pinaubaya ng Lord sa pangangalaga ng tao, which is si Adan, which is representing mankind. Ibinigay niya sa kanila ang pamamahala sa lupa at sa lahat ng may buhay. At ang tanging hinihiling lamang niya bilang kapalit ay ang kanilang pag-ibig. Okay? Na magagawa lamang kung mayroon silang malayang kalooban. Mapipilit ba ang pag-ibig? Halimbawa, mapipilit ang pag-ibig? Hindi ko mo sinabing, Fatima, ibigin mo ako. Ibigin ka na ni Fatima. Halimbawa, merong lalaki nagsabi kay Fatima, Fatima, iniibig kita, ibigin mo rin ako. Pwede ba yun? Hindi, di ba? Kailangan may reciprocity, di ba? Kailangan ma-feel din ni Fatima na mahal niya yung tao. So, hindi napipilit, no? So, at tayo, pero sa Diyos, ay nais din ng Diyos na hindi tayo parang robot na pinrogram niya na pag sinabi ng Lord, I love you, sabihin mo, I love you. I love you. Lahat ng sagot mo, I love you. Wala kang ibang sagot, I love you. What's your name? I love you. So, yun yung malayang kalooban na maibibigay natin sa Diyos, yung ating pag-ibig. Sabi dito, isang bagay na maaari nilang maibigay na talagang kanilang pag-aari. Kasi pwede ka mag-refuse. 'Di ba? God can say I love you but you can refuse his love. Gano'n, no? Pero ang pag-ibig sa Diyos ay hindi tulad ng pag-ibig sa isang mapapangasawa. Hindi, kasi hindi mo pwedeng pangasawahin lahat ng lalaki. Pero sa Diyos, lahat tayo pwedeng umibig sa Diyos. Kasi anong klaseng pag-ibig yung tinutukoy? Kasi may iba-ibang klaseng love, 'di ba? May tinatawag na Leo love, which is love sa family. Merong Eros love, which is love sa opposite sex. At merong Agape love, which is love sa Diyos. No? Okay, so ang hinihingi ng Lord sa atin is tulad ng love niya, which is Agape love, no? Okay, so ang Panginoong Diyos ay naglagay ng isang hardin sa silanganan ng Eden at inilagay niya doon ang lalaki at ang babae na kanyang nilikha. So Genesis 2:8. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Okay, so malinaw yun na nakasaad sa Biblia. At sila ay walang kapintasan. Nakikipag-usap siya sa kanila. No? Ibig sabihin, perfect sila na beings, no? Napalilibutan sila ng mga kamangha-manghang bagay ng kagandahan at lahat ng mabubuting bagay upang kainin. At ang pagkakataon na lumago ayon sa wangis at pakikipag-isa sa kanilang manlilikha ang siyang nagbibigay halaga sa kanilang buhay. Ano ibig sabihin noon? Tayo din ngayon, no? Sa time ni Jesus, na meron na tayong Jesus, yung binigay na pagkakataon na yun, na mag-grow, ay binibigay rin sa atin ngayon, no? Kasi sila, Adam and Eve, yung chance nila na mag-grow na udlot ng kasalanan, no? Na singitan sila ng kasalanan, pero God's plan has not changed, no? Pa rin, ginawa niya ng paraan upang we can still go back to the original plan na baguhin tayo, no, to grow and grow and grow unto the perfect day, no. At habang naroon ay tinatamasa nila ang biyaya ng nakalulugod na gawain, ang pangalagaan ng hardin
na walang anumang pabigat at pahirap na nakapagdudulot ng kawalang pag-asa sa buhay at trabaho. So, ano ibig sabihin nun? Yung mga pabigat at pahirap sa buhay, parang nakakapagwala, kasi syempre, ba't ka ba nagtatrabaho? Gano'n, no? So, para mabuhay, para kumain. Ba't ka ba kakain? Para mabuhay. Oh, tapos, kaya lang, nawawala ng pag-asa dahil parang nawawala ng kwenta. No? Trabaho ko ng trabaho, pero hindi pa rin nagkakaroon ng pera. Parang gano'n, no? So, nagkakaroon ng nadidismaya ang tao. Walang anumang sakit, pero sa time ni Adan at Eva sa Garden of Eden, hindi niya nararanasan yun. No? Walang anumang sakit ang tao, hayop at halaman. So, hindi nila naranasan paano magkasakit. Walang pagtanda at kamatayan na iisipin. No? Walang anuman na makasisira sa katahimikan ng kanilang buhay. At upang mapanatili ang perpektong kalagayan ng lahat ng may buhay, ang Diyos ay naglagay na patuloy na ambon na nagbumula rin naman sa lupa at ang lahat ay nasa perpektong kaayusan. Ito yung tinatawag na hamog, no? Kasi wala namang ulan. Siguradong sina Adan at Eva ay nagpapahayag ng kanilang pag-ibig sa kanilang napakabait na tagapagkaloob. Sigurado, tulad natin, sinasabi natin sa parents natin, I love you. O di kaya, mahirap halimbawa, ang boyfriend kasi wala naman sa inyo may boyfriend. Ikaw, halimbawa, ikaw. Walang girlfriend. Wala ka rin. Okay, wag na yun. Sige, iba na lang. Okay, sabi dito, halimbawa, paano ba? Yung pag-ibig nila, di ba, pag mahal ka ng isang tao, laging nag-I love you, kagaya ng anak, sabi, I love you, ma. Pero kapag inutusan mo, hindi naririnig. I love you, ma daw. Tapos kapag tinawag, para tulungan mo naman ako magluto. Nako, ang tagal. Nakalimang tawag na yan. Aba, I love you, ma. Parang sarap nung I love you mang pakinggan. Hanggang sa hindi ka nasundin. No? So, sabi dito, no? Sumaaring si Adan at si Eva ay nagpahayag din ng kanilang pag-ibig sa napakabait na tagapagkaloob. Subalit hindi sapat ang mga salita lamang. Ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng pagpili. Kung kaya binigyan ng Diyos ng kalayaan sina Adan at Eva upang gawin ang kanilang naisin, maliban sa isang bagay, upang patunayan ang kanilang pag-ibig at upang sila ay patatagin sa pamamagitan ng disiplina sa sarili. Sinabi niya na huwag silang kakain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Genesis 2:17. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun, ay tiyak na mamamatay ka. Okay, very good. Okay, so malinaw yan ha. Pagkatapos ay pinahintulutan niya si Satanas na subukin sila. Okay, so yung time niya, no, sabi nung iba, ba't kasi pinahintulutan pa ng Diyos si Satanas? Di sana wala na lang kasalanan ng mga tao. Actually, without proof, you cannot know whether you truly love. Diba? So, ang nice ng Lord ay proof na love talaga natin siya. Hindi lang, I love you in words, pero in deeds, wala. So, if you love someone, diba, sabi ng, the Bible said na, if you love someone, we obey God. Those who love God, obey God. Diba? So, may obedience sa kasama. Ganon, no? So, let's say, isa lang naman yun eh. How many trees are in the Garden of Eden? I wonder. Hindi binanggit, no? How many? Maybe it's like 100, maybe even thousands. There are 2 trees in the middle of the garden. One is the tree of life, and one is the tree of the knowledge of good and evil. Diba? Yung tree of life ay allowed silang kumain ng tree of life. Kasi yun yung nagbibigay sa kanila ng immortality. Diba? Pero yung pinagbabawal lang ay ilang puno? Isa lang, diba? Pero there are many, many trees around. And yet, one tree lang.
1-3. Hindi pa nila nagpas. 1-3 na nga lang, hindi pa nasunod. Oo. Diba? So imagine, kaya nung time na yon, para ma-check ng Lord ang heart nila kung tama ba ang motive nila, no? Si Satanas. Pinahintulutan ng Diyos si Satanas na makapasok sa Garden of Eden para subukin sila. Ganon. No? So, ano nangyari kaya nung subukin sila ni Satanas? Bibigay sila kay Satanas. Ang naging bunga ay kapinsalaan. Ganon, no? Sina Adan at Eva ay nabigong sundin ang isang utos na ibinigay sa kanila at nagpadaig sa kaparehong uri ng kasakiman at pagmamataas na naging dahilan sa pagkakatapon kay Satanas sa lupa mula sa langit. Kasi sino ba si Satanas? Si Lucifer. Sino ba si Lucifer? Satanas. Dating archangel. Dati siyang anghel. Dati siyang arkanghel. Ano nangyari sa langit? Di ba? Nagmataas siya. Naging maambisyon siya. So, 1/3 ng heaven, ng mga anghel sa kalangitan, ay nagoyo niya na mag-alsa sa Panginoon. What happened to them? Lahat sila ay tinapos sa Di sila ay nakick out sa heaven patungo sa lupa. lupa. Ay ano? Kaya sabi dito, na naging dahilan sa pagkakatapon kay Satanas sa lupa mula sa langit. At sa ano nga, so the more silang malayo sa biyaya ng Diyos, sa presensya ng Diyos, the more silang nagiging bahagi ng kadiliman. Kaya nung nandito sila sa earth, nanatili ba silang anghel? Ano nangyari sa kanila? Sila yung mga demonyo, no? Lupa. Mga kampo ni Satanas, at sila yung mga naglilipana sa mundo ngayon ng mga demonyo. Sa mga puso nila na ang dapat na laman ay pag-ibig at pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang mga ginawa para sa kanila, ay tumubo ang paghahangad na maging katulad ng Diyos na walang anumang limitasyon. So ayaw nila ng may limitasyon. Ano yung nagpa-limit sa kanilang movement? Anong nagbigay sa kanila ng limitasyon? What limited them? Pagsuway. Yung puno. May pinagbawal eh. You're limited by what you're not allowed to do. Parang kagaya, okay, di ba dito, like for example, we have rule. If you do the right thing, then you're free. You're free. Walang mananaway sa'yo. But if you do the wrong thing, you'll be disciplined. You'll be disciplined. So, that restricts. Ang nangyari, ayaw nila na may ganon. Ayaw nila ng may discipline. No? Gusto nila, whatever na gusto nilang gawin, magawa nila. No? So, yun ang naging pride nila na naging laban sa Diyos. Kasi, ang hindi pagsunod sa Diyos ay pagkalaban sa Kanya. Diba? Okay. So, yun ang tinatawag na pride. Tinalikuran nila ang pagpapatuloy sa pagsunod at dahan-dahan na paglago ayon sa wangis ng Diyos at kanilang pinili na subukang palitan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsuway, ang alisin ng Diyos sa kanyang trono na kailanman ay hindi maaaring gawin. Ayan, no? Bakit kaya nila pinag-interesan ang puno ng karunungan ng tama at mali? Bakit nila pinag-interesan yun? Yes, curiosity. Ano pa? Dahil sa pangako niya, dahil doon sa ni Satanas na sabing magiging kagaya kayo ng Diyos. Yun, doon sila na-attract. Gusto ko rin yun. Ayan, no? So, doon, yung attraction nila na maging kagaya ng Diyos ay hindi pa panahon. Kasi kaya nga may theosis, kaya nga sila unti-unti, dahan-dahan. Kasi nga minumold na sila ng Diyos na maging katulad niya. Kaso mo, nainip sila. Gusto nila ngayon na. So, yung love ba nila deep? Hindi. Kasi walang obedience ang love. A love without obedience is not love. Diba? Kasi sooner or later, kasi a love without obedience means disobedient. Diba? Ganon, no? So, ang love na hinihingi ng Lord sa atin is obedience. To obey His commands. And when you obey, mayroong discipline, no?
Kasi merong bawal eh. Ano ba? Lalo na ngayon, ang daming bawal. Marami tayong bawal magkasala. Yun lang, Kaso isa yun ginagawa sa pa rin. Kahit bawal, Oo. ginagawa pa rin. Kaya nga. Okay, so sabi ni San Gregorio ng Nazianzus, ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman ay hindi pinagbawal ng dahil sa galit ang Diyos sa tao. Naging mabuti pa nga sana kung ito ay kinain sa tamang panahon. Sapagkat ang punong kahoy na yaon, ayon sa aking palagay, ay ang kontemplasyon na para lamang sa mga nakaabot na sa tamang paglago sa kaalaman at hindi para sa mga mababawang isipan at mga sakim. Gaya ng sa mga matitigas na pagkain ay hindi dapat sa mga mahihina at nangangailangan pa ng gatas. Okay, kasi bakit kaya? Kasi ang isang mature, walang interest. Na? Part ng maturity ng tao, nawawala ang interest. Kahit pa harapan mo yan ng 1 million, hindi niya pag-interesan yan. O hindi ganyan. Kasi wala na siyang love for worldly things eh. So, kung naghintay sila, na gano'n na yung kanilang sitwasyon, maring hindi sila nagkasala. Kaso mo, meron pa rin silang covetousness. No? Ano ba ang covetousness? Paghahangad. Ganon. Kaya nila hinangad yung punong kahoy ng karunungan. Dahil mayroon silang immaturity. Kasi ano ba ang immaturity? Hindi pa tayo, ang maturity kasi, wala nang nakakagalaw sa'yo, nothing bothers you. Tulad ng kwento ng may isang kwento ng isang Kristiyano na nagtanong sa isang pari. Sabi niya, ano ba ang dapat kong maging ugali? Parang ganon, bilang isang Kristiyano. Ganon. Sabi nung pari, pumunta ka sa sementeryo at doon ay mura-murahin mo magmura ka sa sementeryo. So sabing ganon, ay di pumunta siya sa sementeryo at ginawa niya sinunod niya sinabi ng pari, nagmura siya doon sa labas. Tatanggalit mo doon yung labas. Ganon. So, ginawa niya yun. Tapos bumalik siya sa pari. So sabi niya, nagawa ko na lahat ng sinabi niyo sa akin, inutos niya. Ano sabi ng pari, may nang-away ba sa'yo? Sabi niya, wala, kasi mga patay na yun. Paano ko aawayin ng mga yan? At ganun ka dapat. Patay ka sa laman. Buhay ka sa spirito, pero patay sa laman. That means, hindi ka na nagagalaw ng anumang makamundong passions, yung damdamin na mga nagkukos ng galit, nagkukos ng sama ng loob, nagkukos ng selos, nagkukos ng inggit, nagkukos ng tampuhan, nagkukos ng ang nagiging cause. Puro negative ang causes niya, di ba? So once na nag-mature tayo, naalis tayo sa immaturity na yun at nag-mature tayo, wala nang makakaano sa atin. Kaya nga kapag dumating na yung iba, yung mga matriarka or patriarka na matatanda na, hindi na sila nababother ng anuman sa paligid nila. No, wala nang nakakabother. Now, kung sila, Adan at Eva, ay dumating sana sa ganong punto ng maturity, hindi na napag-iinteresan yung punong yun. Then, it would have been given to them for free. Diba? Kaya lang naman siya, kasi hindi pa time. It's not time. So, yun yung sinasabi ni San Gregorio Nazianzus. No? Ang naging bunga ng pagsuway ni na Adan at Eva ay ang pagpapalaya sa kanila mula sa Eden, na magdadala sa kanila sa takdang panahon ng kamatayan. Okay? Tulad ng sinabi na sa kanila. Nung ipinagbabawal pa lang ng Panginoon ang pagkain, ang paggalaw ng yung pinagbabawal niya yung punong yon, winarningan na sila na kapag sinuway niyo ako, kamatayan ang kalalabasan ang magiging. So, may warning naman hindi lang nakinig. Kasi siguro walang idea ko ano yung kamatayan. Ay sabi nga, mayroong mga tao na pag winarningan mo, hindi makikinig dahil hindi pa nila nararanasan. Hihintayin mo pa bang maranasan? Diba? Ang matatalinong tao, hindi mo na hihintaying maranasan. Diba? Pero mayroong mga hindi matatalino na winarningan
Halimbawa, sinabi na sinabi na magulang, mayroong mga batang gano'n eh. One time, yung best friend ni Natalie nung maliit pa siya, si Nolan, yung mama niya nagbi-bake. Sabi ng mama niya, don't touch the oven kasi it's hot. Hindi naniwala yung bata. Ginanon niya yung kamay niya. So, may mga ganong klaseng tao, di ba? So, tandaan natin, if we are wiser, mas less ang pain. If we are not very, very wise, more pain. Di ba? Kasi marami akong kilala na binawarningan na wag agad mag-boyfriend, nag-boyfriend. Di nakarami ng ilang heartache. Di ba? Nangolekta ng boyfriend, di ilang beses na heartache. Ayan. Or nangolekta ng girlfriend, lahat yan mayroong ties yan di ba? May emotional ties. So, every time na masisever yung tie, magbi-bleed out ka. Di ba? It will be painful. Kaya, better, study first. And then, saka na yan. Di ba? Para, yung magiging boyfriend nyo, yun ay pakakasalan nyo. Wala nang too much heartache. Di ba? Kung mag-aasawa kayo. Okay? Ang kamatayan ay nakapangingilabot, subalit naging kinakailangan sapagkat ang tunay na dahilan nito sa katotohanan ay pagpapakita pa rin ng pag-ibig ng Diyos. Bakit nasabing pagpapakita pa rin ng pag-ibig ng Diyos ang paglagay ng kamatayan sa buhay ni Adan at Eva? Bakit? Why? Why does it show when God brought death to their life? Why does it show that it's still the grace of God for them? Okay, didn't totally destroy them. What else? There's more what else? Why? So that they won't live forever in sin. Yes, so they won't live forever in misery. Would you, if your life is good, I can live like this for so long, di ba? Pag masaya tayo, anong pakiramdam mo? Sana hindi na matapos sa araw na to. Pero pag miserable tayo, ang tagal naman ng araw na to. Di ba? Sino ang nag-i-enjoy na miserable ang buhay? Sino nag-i-enjoy na sana, Lord, i-extend mo pa? Sana, more days. More days, sana na malungkot ako. Meron bang gano'n? Nag-desire na gano'n? Wala, di ba? Pero kapag masaya ka, sino nagsasana, Lord, walang end tong kasayahan na to. Ayan, no? So, the Lord have mercy on them. Kasi wala silang kamuang-muang sa kakaharapin nilang buhay. It will be difficult. It will be miserable. Even childbearing will be painful. No? Bakit? Kasi wala sila sa protective place ng Eden. In Eden, everything is safe. Diba? Pero the world, kung saan sila na-kick out, that's where the demons are. Diyan, tahanan niya ng demonyo. No? Ay kung tahanan niya ng masama, delikado. Diba? Mahirap. Ganon. Number 1, if you don't work, you don't eat. Unlike sa Eden, even if ang work na gagawin mo is pumitas lang. You can eat na. Diba? Sarap ng buhay nila. But, they did not believe God The trouble is, na stop yung kanilang happiness kasi they did not believe God. Okay, in real life, how do we relate it? Sabi ng magulang, mag-aral muna kayong mabuti. Huwag na munang in love, no? Kasi baka mag-asawa na maaga, mabuntis na maaga. Okay, this is a case na ongoing, no? Marami akong alam na ganyan ng case. Mas gusto nila yung ideya ng falling in love, pero wala silang ideya ng hardship na magpalaki ng anak at mag-send sa school. Hindi nila naisip na kailangan mong trabahunin ang ipapakain mo sa anak mo. So, yung iba, nag-enjoy sila sa pagbo-boyfriend until such time na nabuntis. And then, ano nangyari? Nang nabuntis,
Sino tagapag-alaga? Nanay. Nanay. Ikaw lang nanay. Ako yan. Oh, di ba? Oh, nanay, magulang, nagkaroon ka ng baby sister, pero anak ng bata, no? Marami akong kilalang kabataan, no? Na marami may mga hindi na mabilang mga anak ngayon, no? Ang babata nila nagsipag-asawa, 18, 17, may mga anak na. Pero 14 pa lang. Kasama. Oh. Pero anong life nila ngayon? Wala. Masalimu. Miserable. Number one, paano nila alagaan yung bata? Hindi pa marunong mag-change ng diaper. Kasi hindi pa sila nakakaalis nga sa diaper eh. Nag-aalaga na ng nagda-diaper. Diba? So, kailangan, pero bakit kaya ginagawa ng kabataan yan? Bakit hindi sila nakikinig sa magulang nila? Yes, kasi gusto nila malaya sila. It's the same sin of Adam and Eve. Repeated over and over and over and over and over. Until now, ganun pa rin. Hindi nakikinig sa warning, so suffering. Oh. Heed warning now, enjoy life later. Disobey warning now, suffer later. Diba? Alin ang better choice? Sacrifice now, and have a good life later? Or have a good life now, have a good time now, and suffer later. It's the same with studying. Study now, masakit sa ulo ang studying. Di ba, Regine? Di ba? Masakit na nangyayari sa ulo mo kapag masyadong maraming pinagagawa sa'yo. Ouch! Di ba? Ouch pain, di ba? Sabi ni actually, mas honest sa inyo si Alexandra. Sabi niya, Mama May, this is giving me a headache. See? Very, very honest. Sabi ko, that's normal because your neurons ng brain mo is starting to spark. So, ibig sabihin, that's a good sign that you're learning. Kasi nasakit ang ulo mo. Kapag hindi nasakit ang ulo mo, madali na. Ibig sabihin, madali na sa'yo. Na-master mo na. Parang bang, nakakasakit pa ba ng ulo ang 1 plus 1? Di na, di ba? Pero ano ba nakakasakit ng ulo nyo ngayon? Natalie? Trigonometry. Ano ba ang trigonometry? Sine, cosine, tangent. Di ba? So, ano nakakasakit ng ulo mo sa school? The history. Ayan. History. Kagaya kagabi. Ang pag-aaral natin is history ng church. Nagsakit ang mga ulo. Hindi lang nasakit ang ulo, nakakatulog na rin kayo. Di ba? Kasi ang dami, naloloadan tayo ng information na first time mong marinig. So, it's hard to absorb. Ganon, no? Okay. Ang piliin na huwag sundin ng Diyos ay pagsira sa banal na wangis kung saan tayo ay nilikha. Ang piliin daw na huwag sundin ng Diyos ay pagsira sa banal na wangis kung saan tayo ay nilikha. Sa Griego, hamartano, magkasala. O kaya ay hindi tumama sa pananda. Kung sina Adan, yung pagkasalanan, ito laging sinasabi ni Father David, no? Ano ba ang kasalanan? You missed the mark. Yun na ibig sabihin ng kasalanan, no? You missed the mark. May mark na binigay sa atin ng Lord, pag nag-detour ka, or you did something else. Instead of going, It reminds me of the Google Maps. Yeah. oh that's a good You're going and then and then you missed it. You miss it and then it will redirect. Yeah, that's what God is doing. He's always redirecting us back to the mark. Yeah. Sometimes the road is long and terrible, but still, the important thing is that we go back. To our No? destination. Yes. Yeah, and about like when you reach a dead end in the Google, then you have to turn around Yeah. to Yeah. and then redirect again. Yeah. So, kung sina Adan at Eva ay papayagan na patuloy na makakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay, kasi nga, mayroong punong kahoy ng buhay. It's the one that they can eat. Kasi nga, nagbibigay sa kanila ng immortalidad. Kasi kasama nila ang Diyos di ba? So, the tree of life represents Jesus in the Garden of Eden, no? That's their relationship with God, no? Continued relationship with God as giving them immortality. Kasi nga, kumakain sila. That means we partake. Diba? That's what we do on Sundays kapag Eucharistia.
we continue to partake of, sino ba pinapartake natin? Laman at dugo nino? Ni Jesus. Sino ba si Jesus? He's the tree of life. Because He's the source of life. Diba? So, kaya kinakain natin ang kanyang katawan at dugo. Diba? Okay. Kung si Adan at Eva ay papayagan na patuloy na makakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay sa kanilang makasalanang kalagayan, sila ay mabubuhay na magpakailanman at ang pagsuway ay patuloy na kakalat. Ang Eden ay hindi na magiging isang paraiso. Kaya kailangan silang i-kick out, no? Kung kaya, sila ay iginawa ng Diyos ng damit na yari sa balat ng hayop. Genesis 3:21. At iginawa si Adan. Memorize na pala. ng Panginoong Diyos ng kasutang balat at sila'y dinamitan. Okay. Memorize na. Okay ka. Advance ka. Binib na sa'yo. So, ginawan sila. So, dito ba? So, di ba na-discover nila na wala na sila pala hubad? Yeah. Nagtagos. Si ano. So, sila ba ay basta na lang pinaalis ng Panginoon? O ginawan pa rin ng kabutihan ng Diyos? Ginawan pa niya kabutihan. Yes, anong ginawa? Sila'y Dinamitan sila. Hmm. No? Hindi ba kabutihan yon? Kasi nakita Pag nila. tao ang nagpalaya sa'yo, mayroong mga kwento na pinalayas pati I think isang kwento yun na isang saint ng ng Roman Catholic. Pinalayas siya ng magulang niya, pinahubad lahat ng damit. No? Mabait mo. 'Di ba? Kasi hindi naman kanya 'yon dahil binili 'yon sa pera ng magulang niya. Ganun ang katwiran nila. Kasi nga sumusuway siya sa kanila dahil gusto niya ayaw niya ng kayamanan, gusto niyang sundin ng Panginoon. Ay ang magulang niya ay mga pag-aano. Ganun. So, may ganyan no. Ang kamatayan ang magbibigay hangganan sa naging bunga ng pagsuway. Pagkatapos ay pinalayas niya sila mula sa hardin at naglagay siya ng kerubim at naglalagablab na espada sa pintuan nito upang hindi na makabalik pa sina Adan at Eva. Sabi ni San Juan Damascus, ang puno ng buhay na itinanim ng Diyos sa paraiso ay sumisimbolo sa kapitapitagang krus sapagkat nang dahil sa ang kamatayan ay nagmula sa isang punong kahoy, kinakailangan rin na ang buhay at ang muling pagkabuhay ay ipagkaloob mula sa isang punong kahoy. So, para ditong mayroong reciprocity, parallel, parallel siya. Dahil sa punong kahoy, na sumuway sila Adan at Eva, at si Jesus naman, the new Adam, ay sumunod na pinako naman siya sa punong kahoy. Diba? Simula noon, ang unang lalaki at babae ay kinailangan ng gumawa ng para sa kanilang sarili. Nawala na, sabi nga, kapag daw libre, hindi pinapahalagahan. Ang Garden of Eden, libre. Hindi pinapahalagahan. Di ngayon, wala nang libre. Lahat ngayon, tatrabahunin mo. Sabi, if you do not work, you do not eat. Pag di ka nagtrabaho, hindi ka kakain. Nawala na sa nababantayang kalikasan ng Eden, kinakailangan na nilang magpakahirap para sa pagkain at makipaglaban sa mga tinik at dawag ng buhay. Mga alalahanin patungkol sa panahon. Sino nag-aalala? Baka umulan na, magdala nga ako ng payong. Sino nag-aalala sa weather? Lahat nag-aalala sa weather. Pag may storm, anong gagawin nyo? Pag may bagyo, tapos binalita ni Pag-asa, signal number 5. Anong ginagawa nyo? Nag-aalala na, di ba? So, nagkaroon na ng alalahanin patungkol sa panahon. Sa mga hayop, na doon sa hardin ay kanilang mga kaibigan. So, sino sa inyo hindi nag-aalala kapag may nakitang, ano ba nakakatakot na aso na nga lang eh. Punta kayo sa kapitbahay. Tatapang ng mga aso. Sino hindi nag-aalala na pumunta doon? Sino napunta doon na, yay, may aso dito.
Sino yung gumaganon? Habulin kayo ng aso. Gano'n? Oh, ay, ang cute na aso. Kundik na si Natalie makagat. Dahil sa kakita ng aso. Mahilig sa aso eh. Kahawakan sana. Kuntik na ano yung kanyang kamay. Hindi pala cute. Nakakatakot pala, no? Kaya yun. So, sure. Okay. Oo. Thank you. Okay. Ano pa? So, sa hayop, nagkaroon na rin tayo ng pag-aalala. Sino dito ang kapag pupunta sa gubat, hindi mag-aalala? Anong pag-aalala? Ano ba nakapag-alala sa gubat? Ahas. Number 1, ahas. Baka may ahas. Or, sinong hindi takot sa bayawak? Diyan o, may bayawak sa atin, sa bubong ng office, may bayawak. Doon sila nagtatago. Okay. So, takot sa mga hayop. Okay. Nagkaroon na rin silang takot sa kanilang kapwa. Bakit? Lahat ba ng tao ay mabuti? Hindi. Nakakatakot ang tao sa lahat. No? Sabi nga nung iba, mas nakakatakot daw ang tao kaysa sa mga multo. Ganon. Kasi pag ang tao ang pumasok at niloob ang bahay mo, delikado, no? Kasi pinakamasamang nilalang ay tao. Tapos sa buhay, wag nasa patay. Matakot nga daw sa buhay, wag sa patay. Okay, so nagkaroon na rin ng gano'n, no? Nagkaroon na rin ng takot sa kapwa. At sa lahat ng bagay na maaaring isubok sa kanila ng dyablo. Okay, kailangan na nilang harapin ang pagtanda. Sino hindi nag-aalala sa pagtanda? Pagtanda ng magulang. Ganon, no? Na darating ang araw, tatanda rin yung mga magulang nyo. No, ganon, no? Pagdating ng araw, tatanda din tayo. Ganon. So, pinaghahandaan mo yung pagtanda. Kasi bakit mo pinaghahandaan? Kasi gaalala ka eh. Kasi, part na yun ng buhay natin, no? O, bakit bumibili ng life insurance? Bakit bumibili ng health insurance? Para kapag namatay ka, meron kang iwanan pera. Ano ba life insurance? Eh di para may iwanan pera sa mga maiwanan mo sa buhay. Ano ba ang health insurance? Para pag ikay nagkasakit, hindi ka maging pabigat sa iyong mga anak or pamilya. Pag may health insurance ka, yun ang susuporta sa'yo, no? Mga sakit. Nag-aalala na sa mga sakit, mga sugat, at lubhang kasamaan. Sa ganitong kalagayan, ang kamatayan na naghihintay lamang sa dako roon ay magbibigay ng kalungkutan sa ligaya ng buhay at magbibigay rin ng katapusan sa mga pahirap na nasa makasalanang daigdig. Okay? Ang mga paghihirap na nararanasan at ang pagpapahirap sa kapwa ay magiging bahagi na ng kahirapan ng buhay at sa itinakda ng panahon. Sapagkat tayo ay nagmula kina Adan at Eva, tayo ay tagapagmana ng masalimuot na kalagayan na naging bunga ng kanilang salang orihinal at sa pagkakapalayas mula sa paraiso. Ayan. Alin ang safe? Ang loob ng bahay o labas ng bahay? Yes. Bakit mas safe ang loob ng bahay? Pwede mo. Because you trust the people inside. Diba? Unless dangerous yung loob ng bahay, doon yun sa mga may demonyo, ang loob ng bahay. Pero pag ang Diyos ang nasa loob ng bahay, wala kang dapat katakutan, no? You are safe in the presence of God. Okay? Sa kabuuan, hindi namimili ang Diyos sa kung sino ang makakaranas ng mga pagsubok, suliranin, mga sakit, kapansanan, kawalan, mga mapapait na karanasan, at iba pang katulad ng mga ito sa ating buhay dito sa lupa. So, hindi ang Diyos ang namimili kung ano yung mga mararanasan natin, no? Hindi siya. Halimbawa, may nangyari sa ating hindi maganda, hindi yung kalooban ng Diyos. Diba? Kundi, sabi dito, sapagkat ito ay lalabag
sa kalayaang magpasya para sa sarili. May mga pagkakataon rin naman kung saan pumipili ang Diyos ng mga tao upang gumanap ng isang mahalagang tungkulin, tulad ng pagpili niya kay Maria upang isilang ang Kristo. Subalit ito ay nangangailangan pa rin ng pagsang-ayon nito. So si Mama Mary ba, si Mama Mary ba nung magpakita ang anghel, ay kinumand lang ng anghel, o Maria, wala ka nang say. Ikaw na ang anak ikaw na ang magiging nanay ni Kristo. Ganun ba ang sabi ng anghel? Hindi. No, si Mama Mary, sinabi niya ang magandang balita. Ang sabi ni Mama Mary, mangyari sa akin, maganap sa akin ang kalooban ng Diyos. So she gave her consent, no? Yes, Lord, sabi niya. Subalit ito ay nangangailangan pa rin ng pagsang-ayon nito sa Lucas 1:38. Lucas 1:38. At sinabi ng Maria, narito ako na alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Pagkatapos, iniwan siya ng anghel. Okay, di ba napakasarap na gano'n din ang ating sasabihin? Narito ako, ulitin mo nga. At sinabi ng Maria, narito ako na alipin ng Panginoon. Okay, narito ako na alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang kalooban niya. Ito ang pinakamasarap na sabihin sa Lord. Be it done to me according to your pagmamalaki. word. Oo. Subalit ito ay nangangailangan pa rin doon, nagsang-ayon si Mama Mary. Nakita natin, no? Gayon din naman, ang mga kahirapan na nararanasan sa buhay ay hindi mga piling pagpapahirap ni Satanas, kundi ang hindi maiiwasang bahagi ng buhay sa labas ng Eden kung saan siya naghahari. Kung saan si Satanas naghahari, masaya, malungkot. Malungkot. Hallelujah. Malungkot. Medyo pakaingat-ingat ang mga sagot, ha? Baka matuwa sa inyo si Satanas. Malungkot Okay. yun. Malungkot, syempre, masalimuot, no? Kailan ba sumaya si Satanas? Kailan ba naging masaya ang nasa piling ng demonyo? Siya kayo. Okay, so basahin natin Juan 12:31. Ngayon ang pag-aaral sa libutan ito. Hindi mo madali. Ngayon ang pinuno ng sanlibutan ito ay palalayasin. Ulitin mo nga. Ngayon Kasi ang ingay niyo. Ngayon ang paghatol sa sanlibutan ito, ngayon ang pinuno sa sanlibutan ito ay palalayasin. Okay, anong tawag sa kanya? Pinuno ng ano? Yes. Sanlibutan. Okay, Efeso 2:2-3. Na dati ninyong nilalakad ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng hipapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayo lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Sa mga pagnanasa ng laman, nating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kaputan, gaya naman ng mga iba. Okay. So makikita mo yung difference ng di ba, ng anak ng Diyos sa anak ng diablo, no? Kasi anak ng diablo, gumagawa ng kasamaan sa kapwa. Ang anak ng Diyos, gumagawa ng kabutihan sa kapwa. So tayo yung opposite, no? Opposite tayo. Kaya bakit ang mundo natin, bakit kailangan pag nagpagawa ka ng bahay, ay lagyan mo na rehas? Kasi hindi sila safety. Yes, kasi ang lugar hindi safe, no? Pag ang lugar ay safe, maglalagay ka ba ng rehas? Hindi. Pag ang lugar ay hindi safe, hahayaan mo ba maggala ang bata sa labas? Maglaro sa labas ang bata? Hindi. Bakit? Kasi hindi safe. Pero kapag safe ang lugar, kapabayaan mo lang siya. Kasi wala namang mangyayari sa kanyang masama, di ba? So that's the difference, no? Na ang lugar ay, ang namumuna ay ang diablo at ang lugar na ang namumuno ay ang Panginoon. Pero dahil ang mundo ay nandito nga ang diablo, hindi siya safe, no? Pero wala siyang pwedeng gawin sa ating buhay nang walang pahintulot ng Diyos. Pag tayo ay nasa Panginoon na. Kaya sa proteksyon ng Panginoon, makakaasa tayo. Ano, no? Hindi na tayo kailangan matakot pa. Gaano man kahirap unawain at tanggapin, hinahayaan ng Diyos, ngunit hindi siya ang dahilan. Ang mga pagsubok sa ating buhay sapagkat itinatangi niya ang bawat isa sa atin. Ang mga pagsubok ay nagtuturo sa atin na bigyang pansin ang kung ano ang tunay na dahilan
kung bakit tayo nabubuhay at ang mga sangkap nito na pinakamahalaga. Okay, no? So, ang pagsubok mahalaga sa ating buhay. Hindi naman tayo titibay kung wala tayong pagsubok. 'Di ba? Sa bawat sa bawat pag-aaral, gagraduate ka ba ng walang exam? Bakit may exam? Bakit kailangan bigyan tayo ng exam? Yes, para malaman kung may natutunan tayo. Kasi otherwise, paano mo malalaman kung may natutunan ka? Kasi ngayon, pwedeng, ang dali nitong intindihin. Di ba? Parang habang dinidiscuss natin siya, parang ang dali, pero subukan mo, magbibigyan ka ng exam. Yung akala mo, alam mo na, hindi mo pala alam once na binigyan ka ng exam. Kasi yung feeling natin, nakikinig tayo. Pero we're only half listening. Kasi kung full ang focus natin, hindi tayo madidistract ng kahit ano. Pero kapag half lang, madali tayo madistract. Pag may sinabi, halimbawa, may ginawa si Kuya Vlad na nakakatawa, tatawa ako. Kahit na nasa kalagitnaan ng seryosong usapan. Kasi bakit? Nakafocus ka o hindi? Hindi ka kasi nakafocus. Nakikita mo yung ibang tao. Kaya, nadidistract ka. Marami ditong ganon, no? Na distracted. Kaya kapag nag-exam, nakakapasa, bagsak. Ganon. Kasi feeling mo, alam mo, until written exam. Wala pa lang alam. Kasi bakit ko alam? Dahil ganon din ako. No? Kaya, nakakapasa lang yung full ang attention. No? Mas marami ang attention. No? So, nasaan na tayo? Tulad ng isang nagniningas, doon na ba tayo? Okay. Tulad ng isang nagniningas na apoy, ang mga paghihirap sa buhay ay maaaring makagising sa tulad ng ilan sa atin na kung walang pagsubok ay hindi mauunawaan na kailangan natin ng Diyos. Ang iba, ipinapahayag ng Diyos, ayaw pa rin makinig. Hihintayin pa na magkaroon ng matinding pagsubok sa buhay bago pa makakilala sa Diyos. No? So, para bang isa ring pagsuway, no? Hindi pa rin nakikinig. Ang mga ito ay maaring makapukaw sa iba na tingnang mabuti ang kalagayan ng kanilang mga kaluluwa at itama ang kanilang mga pagkakamali bago pa man mahuli ang lahat. So sa atin, pagkakasakit, hindi yun ang mahalaga eh. Ang mahalaga, ang mas pahalagahan natin, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kung kinakailangan, nadapuan tayo ng sakit, para lang mabuksan ang ating mga isipan na manumbalik sa Diyos, abay, mas maganda magkasakit ka na nga lang. Kesa naman, hindi ka magkasakit, ang kaluluwa mo naman ay delikado dahil hindi mo naman marirealize na may Diyos o hindi ka makikinig sa Diyos kung ikaw naman hindi dadapuan ng sakit. Pero kapag nung nadapuan ka ng sakit, saka ka naman nakakilala, di ba? So, meron namang iba na hindi na kailangan dapuan ng sakit. Nakakilala na. Diba? Kaya mayroong mga tao, hindi dinadapuan ng sakit. Ano, no? Pero meron naman na dinadapuan ng sakit, alang-alang naman sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. No? At meron namang iba na dadapuan ng sakit dahil sa kasalanan din natin. No? Kaya anuman ang kalagayan, magkasakit man at hindi, tanggapin natin na kaloob na ang mahalaga kasi, sabi nga, ang mas mahalaga ang kaligtasan ng kaluluwa natin kaysa sa physical nating katawan. Dahil ang physical na katawan naman ay eventually mamamatay din. Diba? Kaya mas pahalagahan natin yung kaluluwa natin, no? Although, of course, sabi nga ni Father Corneli, quality life, ayusin din natin yung pag-asikaso sa ating sarili. Kasi ang katawan natin ay templo ng Diyos. Okay? Sa mga tao na tumatawag sa Diyos sa panahon ng kaginhawahan at pati rin sa mga panahon na may mga pagsubok, ang walang hanggang banal na layunin ng Diyos para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo ay nagbibigay ng kagamutan sa mga pagsubok sa buhay. Alin daw yung nagbibigay kagamutan?
pagsubok. Yung walang hanggang banal na layunin ng Diyos sa pamamagitan para sa kaligtasan. Sino ba ang kaligtasan natin? This is Jesus Christ, di ba? So sa pamamagitan niya, siya yung nagbibigay ito ng kagamutan sa mga pagsubok sa buhay. Nagbibigay ng tamang landas, kaginhawahan. Ito yung sa pamamagitan ni Kristo, no? Kaaliwan, katatagan upang magpatuloy, pangunawa sa layunin na nararanasan, pagpapala, tunay na kaligayahan, anuman ang kanilang nararanasan. Ang dulot ng mga mahigpit na pagsubok na ito sa buhay ay dalhin ang tao sa Diyos, gaya ng mga inihahalimbawa ng buhay ng mga santo. No? Kasi ang mga santo, mga saints natin, makikita natin na hindi maalwan ang naging buhay nila. Mas in-embrace pa nila ang hirap ng buhay alang-alang sa kanilang kaluluwa kaysa kasaganaan ng buhay, nalagot naman yung kaluluwa. Ganon. So, mas pinili nila ang hirap ng buhay para lang isalba yung kanilang kaluluwa, no? So, sila ay, magandang panularan, no? Hindi kagaya ng ibang mga preachers na nagtuturo ng anong tawag dito? Yung, pag mayaman ka, bless ka, no? So, taliwas yun sa turo ng Diyos. Kasi kapag parang itinuturo na pahalagahan mo ang mga makabundong bagay. Pero excuse lang nila bakit gano'n ang turo nila. Kasi gusto nila yung ganung buhay. Para walang masabi sa kanila. No? Kaya yung mga sumasali sa kanila, nalilin lang din. Kasi ang nagiging goal nila sa buhay, magpayaman. Yun ang tinatawag na mga prosperity preachers. No? Para naman doon sa mga tao na sinisisi pa ang Diyos at lalo pang tumatalikod sa Kanya sa panahon ng mga pagsubok, nagtatagumpay si Satanas sa kanilang buhay. Ang mga biglaang pagbabago sa buhay ay maaaring magdulot sa atin na mas maging masama o maging mabuti, nasa atin pa rin ang pagpili. So, anong pipiliin niyo? Magalit sa Diyos pagka, halimbawa, Kristiyano na kayo, nabautismo na kayo, Orthodox na kayo, and then all of a sudden, mayroon kayong naranasang kakaibang pagsubok. Ano ang pipiliin yung response sa pagsubok? Magalit sa Diyos? Diba? Hindi. Diba? Ano ang dapat nating response? Thank you, Lord. Kasi sabi ng Panginoon, sa lahat ay magpasalamat tayo. Hindi lang sa kapag magbuti ang kalagayan, magpasalamat tayo kahit pangit ang kalagayan natin. Kasi bakit? Nasa Panginoon na tayo eh. Ibig sabihin, inaalaw niya yung mga ganyang pagsubok dahil mas maganda ang plano niya para sa atin, no? Inihahanda niya tayo. Yes. At saka inihahanda niya tayo sa Bakit ba inaalaw ng Diyos ang pagsubok sa atin? Kasi para tumibay yung spiritual nating buhay. Kasi yung pagsubok naman, part na ng buhay yan eh. No? Tignan niya kung gaano tayo kalakas. At saka ang malampasan natin isang pagsubok ay pagtaas ng antas ng ating spiritual life. Ano? Kasi ibig sabihin, nakakatulong ito sa maturity. Pag tama ang ating naging attitude. Ano ba ang turo sa atin? Mangumoy-ngoy o magpasalamat? Magpasalamat. Magreklamo, magpasalamat? Magpasalamat. Sige, pag kayo nagreklamo, sabihin nyo sa sarili mo, hoy, magpasalamat ka sa Diyos, huwag ka magreklamo. Hoy, No? magpasalamat ka sa Diyos. Huwag kang magreklamo. Huwag ka magreklamo. Kahit pagod ka na, huwag kang magreklamo. Yes, kahit pagod ka na, kahit walang mag-offer sa iyo ng inumin, magpasalamat ka pa rin sa Diyos, no? Dahil binigyan ka niya ng lakas. Yes, dahil ikay nakatulong. Okay, ang kagandahan ng buhay ay nagbibigay ng pagkakataon na makabalik tayo sa pinagpalang kalagayan na naiwan ni Adan at Eva para sa ating lahat. Ang kaligtasan ay ang muling pagkakamit ng katiyakan sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos at ng kaniyang kaluwalhatian. Ano daw ang muling pagkakamit ng katiyakan sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos? At ng kanyang, kaligtasan. Ang kaligtasan. Ang ating buhay dito sa lupa ay napakahalagang kaloob sa atin sapagkat ito ay ang nag-iisa. Marami ba tayong buhay?
Meron kayong 9. Sino dito ang may 9 lives, kagaya ng pusa? Sino? Taas ang kamay. Wala, di ba? Kaya sinasabi dito, ang buhay natin ay nag-iisa. At tanging pagkakataon natin upang makamit ang kaligtasan ito. So, ang kaligtasan na ino-offer ni Jesus ay sa ating mga buhay. Kasi hindi na siya ino-offer sa mga patay na, no? Sa atin lang ng mga buhay. Dito lang tayo sa buhay na ito, may pagkakataong maligtas. Pag namatay na tayo at hindi natin natamo yung kaligtasan na yon, ay sa paghuhukom na tayo muling magkikita-kita. Gano'n, no? Kaya ngayon pa lang, pahalagahan natin ang pagkakataon na tayo ay tinatawag ng Diyos sa kaligtasan na kanyang inaalay sa atin, na huwag natin itong baliwalain, no? Kung ngayon ka tinawag, ngayon ka mag-oo, hindi bukas na lang po. Kasi baka mamayang gabi kunin ka na. Eh di wala nang bukas. So pag tinawag ka ngayon, yes, Lord, ngayon na, tulungan mo ako, Lord. Yes, Hindi Lord. ko alam kung anong paano or kung anong gagawin. Tulungan mo ako, pero gusto ko mag-yes. Dapat ganun ang response natin. Hindi yung manyana. Bukas na lang. Bukas na lang, Lord. Nag-e-enjoy pa ako sa alak eh. Bukas na lang, Lord. Kasi gusto ko pa tong sigarilyo na to. Bukas na lang, Lord. Kasi mahilig ako sa babae. Sayang naman. Marami pang babaeng pwede kong patulan. Bukas na lang, Lord. Bukas na lang, Lord. Ha? Nag-iinom pa ako. Kasi, yun nga, nagsusugal pa ako. Sayang yung mapapanalunan ko 1 million sa casino. Bukas na lang, Lord. Kasi hindi ko pa mapatawad yung kapatid ko dahil masama ang naging sa akin. Bukas na lang, Lord. Paano pag kinuha ka ngayong gabi? May bukas pa ba? Di, wala na. Anong sasagot sa'yo ng Lord? Hangal. Hangal. What's the name that we studied? Yeah. The name It's physics. Was that in physics? the Old Testament. Oh man. No. Okay. Ituloy muna natin. No. Keep it in mind. Subalit ang ipinangako sa atin ng Diyos ay hindi na ang hardin na una niyang ginawa, kundi ang langit na mismo. Kung saan sa kanyang piling, wala nang excuse me, pagsubok at kakayanan o pagkakataon upang magkasala. Ang panahon ng pagsubok at ng paghihiwalay sa langit, ang panahon ng pagsubok at paghihiwalay sa mga umiibig sa Diyos doon sa mga hindi ay natapos na. Kailan ka ba makakarating sa langit? After ng paghuhukom. Diba? So, maghuhukom muna. Dadating muna si Jesus para ihiwalay ang mga umiibig sa Kanya sa mga hindi umiibig. And then, yung umiibig sa Kanya, dadalhin niya. Ang sayangin ng pagkakataong ito upang maligtas ay pagpili natin na malagay tayo sa walang hanggang pagsisisi. Ngunit ang pagsisisi matapos ang kamatayan ay huli na. Ito na ang uod na hindi mamamatay, ang apoy na walang hanggang magliliyab sa atin. Kaya, ayan no. So, bukas na natin, sa next na natin po i-discuss, ang next topic, ang mga pangako ng Diyos. Okay, before, meron tayong quiz. 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 Kaya. Ganda yan. Ganda yan. Dali. Kuya John, wait lang Get mo. get paper. Ito ang gusto ko. Quiz time. Quiz time. Can I have extra? Quiz time. Get one and pass. Papatong ko sa ulo sa akin. Gato mo, nagot ka. Ganda. Ano to? Babasahin ko lang. Fill in nyo lang. No! Oh no! Wait lang. Okay, auto zero. Okay, check lang naman natin kasi I shall not die. That's going to be discussed. oo. Nasaan na ba yung binigay ko sa inyo? Ayun. Okay, number 1. Wait. Get one and pass and it just paper. Where do we write it?
Kayo po ay imbitado rin na kumuha ng subukan nyo kung may naalala kayo sa ating mga pinag-aralan. Ayan, okay, eto po, ipapakita ko sa inyo ang mga quiz takers na mga kinakabahan na. Ayan, okay. Number 1 question. Ilan po yan? Up to 10 lang o Hanggat 10 lang. Ay, Zero. bro, yun lamig. They go close the animal. There's a ball pen. Pencil. Okay. Most of my ball pencils are here. I know I'm scared too. Stop knowledge. So, ready na? Wait. Not good. But I should have won. See, I was. Oh god. So close. Okay. So, ano yung sabi dito, ang makasaysayang iglesia ay binigyang pansin ng suliraning iyan sa pamamagitan ng pagpapanatili sa lahat ng panahon ng walang hanggang blank. Hanggang. Blank. Walang hanggang. Okay. Walang hanggang blank. Okay, so sa English, the historic church addressed this problem by preserving for all generations the eternal blank. Preserving. Ano yung pinipreserve ng church? The eternal. Hulaan natin. Na tinanggap mula kay Kristo at sa mga apostol. What's that, ano ba yung tinanggap nila? What is that? What kind of teaching? Kind of teaching. Kasi nagbubulungan kayo kanina. No, I was listening to like Eternal blank. Eternal. It starts with the letter T. okay, I know it now. Yep, I know it. Okay. No. I know it. It starts with the letter K sa Tagalog. Okay, But it's a T sa English. Yep, I think I know. Okay, next. Yeah, it's annoying. Too noisy. Okay, next. Okay, anong aklat sa Genesis makikita kung saan sinabi pagkatapos nito ay tiningnan niya ang kanyang mga nilikha at nakita niya na ito ay mabuti? Genesis chapter, That's definitely. Even the verse. yeah. Oh no, I forgot the verse. Binasa yun na yan, Sino nagbasa nito? I think I know. I think I got it. Binasa mo yun, di ba? I'm not sure. Ay, hindi pala ito. Di ba, sinabi niyo pa, mabuti? Yeah, but like only the chapter. Ganda. Oh, but all of this is, in most of this is Genesis 1. Genesis 1, Verse, verse. okay. Okay, tayo daw, bakit, subalit ayaw ng Diyos na palibutan siya ng mga blank. Mga nilikhang ang layunin lamang ng pagkabuo ay gawin ang itinakda niyang gagawin. Ay, but he did not want to surround himself with blank creatures who could not
who could respond to him only as programmed. Ah! I know this. know that. Yeah. Parang yun yung ano ko ah. Okay. Ba't ang ingay nyo? The others have to think. Wala akong may sagot. Yun lang. Hindi pumasok sa uisipan ko. Okay, so ang bahagi ng ang Panginoon ay nagbigay ng isang hardin sa silangan ng Eden at inilagay niya doon ang sino? Nilagay niya doon. Ano na yan, number 3? Ha? 4 na? God created. The Lord God planted the garden eastward in Eden, and there He put what? Is it a tree? At sila'y walang kapintasan. It was perfect. Ano po? It was perfect. God walked with them. He talked with them. Ay, nako. I'm not sure. Mahirap tong hanapan ng tanongan. Okay, ang tunay na pagpili ay sinabi ko yung sagot mo ba Uy, yan? yun! Huwag na, hindi na yan. Okay. No. Hulaan na lang natin yung ano. Just put question mark if you don't know. Ano daw yung wag nilang kakainin? Merong isang punong hindi nila What do you call the puno? pwedeng kainin. Ano yung punong yun? Ayan. Ano number na tayo? Number 6, number 5 na po. Number 5 na? Hirap naman. Basta yung number 4. I'm not sure. If I'm wrong, then don't judge me. The fruit? The tree? The tree? Ano? The tree. Yung The tanong tree. The tree. Ano po ba ang anos number 5? What is Yung the... name of the tree? Bro, I'm not sure with this one. I forgot. Is there a name for the fruit? Just say the name of the tree. Ikaw naman dear, ano. Number 5 na ba tayo? Six Number 6 na? Oh. Okay. Okay. Sa mga tao na tumatawag sa Diyos sa panahon ng kaginhawahan at pati rin sa panahon ng mga pagsubok, ang walang hanggang banal na layunin ng Diyos para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo ay nagbibigay ng blank sa mga pagsubok sa buhay. Nagbibigay ng blank para sa mga pagsubok sa buhay. Nasaan na yun? To those nagbibigay ng although marami ding ibinibigay na iba, pero ito yung pinaka-main na binibigay. What is this? Sa mga tao, nasa English yun? For those who turn. Okay, here. To those who turn to God in good times and in bad, His divine eternal plan of salvation through Jesus Christ offers the blank to life struggles. Offers The blank to life struggles. offers. You take it, you get healed. Oh. What? Offers the life struggle. Offers the blank to life struggles. Nagbibigay ng blank sa mga pagsubok sa buhay. Kung ano po tama ako? Sabi kasi naman, if you get it, you get healed. Get it, you
There's so many. Yeah. At last, ganito kasi. Tagalog, English. English. In English kasi, here, it's different, it's a different word. Ano po, ano? But it's, ha? Clue. A clue. Sa nagsisimula. Magbibigay ako ng clue kung masasagot mo talaga. Basta, ang mabibigay ko lang sa inyo na clue ay si Dr. Jesus. Wait. I think he answered this a while ago. Wait. Doctor, heal. Vitamin ka rin, heal. I know, ano heal people. Ano ba yun? Okay. No, wait. Wait lang. Yeah, sige. Kaya galugi ko na lang. Ano? Sabi pag English. Wait lang. Tagalugin mo na lang. Ang pagpapahirap daw, okay, next na. Ang paghihirap sa buhay ay maaring makagising sa tulad ng ilan sa atin na kung ang pagsubok ay hindi maunawaan ang kailangan natin ng Diyos. Ang mga ito ay maaring makapukaw sa iba na tingnang mabuti ang kalagayan ng kanilang mga kaluluwa at blank ang kanilang mga pagkakamali bago pa mahuli ang lahat. Blank ang kanilang mga pagkakamali bago pa mahuli ang lahat. You don't need, as long as you got the, malas niyo pag nakalimutan ko kung ano yung mga tinanong ko sa inyo. Kasi hindi, swerte nyo pala pag nakalimutan ko. Okay. Nasaan na yun? Sa mga tao. Father and Eve. Salvation is the return. I read. Okay. So, ano daw ang magpapabalik sa atin sa kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan kasama ng Diyos? At sa pinapangako niya, ano yung 7? Diba, it's about like, I told you, I will forget the question. Kanilang What's the pagkakamali. 7? black from the bad word, something like that. Oh no, what? Wag na, we're just trying your Dali, what is important? That will return you to the assurance of eternal life with God in the idyllic state that surrounds Him. Blank is the return to assurance of eternal life with God in the idyllic state that surrounds Him. No, you should. Sa Tagalog ay, nabasa ko yun eh. Ano daw magbabalik sa inyo? Ito ang magbabalik sa inyo sa plano ng Diyos. Sa muling pagkakamit ng katiyakan, sa buhay na walang hanggan, sa piling ng Diyos at ng kanyang kaluwalhatian. What will return you? Yeah. Number 8 yan? Oo. Ano yung magbabalik sa'yo sa muling pagkakamit ng katiyakan sa buhay? Ano ba yung tinanggap nyo kay Jesus? Yun ang magbabalik sa inyo. Dagdag ng krus. Hindi na sa inyo sagot. Ay, siya kayo. Hindi pala yung nabasa ko kanina. Subalit, number 9, subalit ang ipinangako sa atin ng Diyos ay hindi na ang hardin na una niyang ginawa, kundi ang blank na mismo. What is that? 9 yan, 9? Yes. Subalit ang ipinangako. Okay, nasa labas sa Tagalog na ba yan? English raw, English. Okay, eto. God's promise to us, however, is not the original garden, but blank itself, where in His very presence there will be no more temptation, no more capacity for or possibility of sin. What is that place? Okay. So last one.
Ang sayangin ng pagkakataong ito upang maligtas ay pagpili natin na malagay tayo sa walang hanggang blank. Ang sayangin, if we waste our time, the time of testing, to waste this opportunity for for salvation is to consign ourselves to the agony of profound blank. Oh gosh, I just read that. I read that. I read that. Well, whatever. You read it, but you forgot it, so it won't help you. Nope, I didn't. Walang hanggang Tagalog. Okay, never mind. Huh? The last one? Okay, to waste this opportunity for salvation is to consign ourselves to the agony of profound blank. Okay, yeah, I forgot. Oh, very good, Sophie. Okay, sa Tagalog, ang sayangin ang pagkakataong ito upang maligtas ay pagpili natin na malagay tayo sa walang hanggang blank. Okay, let me just rewrite this. Walang hanggang blank. Ngunit, ang blank na ito, pareho din ang sagot ha. Ngunit, ang blank na ito, matapos ang kamatayan ay huli na. It's too late. Ano yung too late? Ano ba It's yan? better, mas maigi pang mag-blank ngayon kaysa mag-blank kasi wala nang blank later. Wala nang blank. Okay? Oh, Okay. Okay. Sige. Wait lang po. Sige, nagbura. Sa 10 tanong, isa lang ang sagot. Okay, ano yung first tanong? Wait lang po. What is the something about the historic, Starts with T, basta. It It starts with T, Starts but with T. sa English starts with T, but it's Tagalog K. Truth. I really remember that one. Mali ako, eh. Tatahan. Mali, katotohanan. You're all wrong. You're all wrong. Si Kuya Jeremiah lang ang tama. Hindi mo yung nakikinig. Okay, next. Ano ang question number 2? Verse. Anong verse? Genesis 1, verse Verse 5. 25. Pati yung sinasabi. May nakikinig. Okay, what's the next question? Next question. Robot. Yes, robot. Okay, one correct. Okay. Adam and Eve. Yes. Yes! Number 5. Four. Yes. Number 4 pa. 3. Adam and Eve. Number Kaya 4. Number 5. Puno ng bunga. Puno ng kalaman. Kalaman. Pwede sa akin itong bunga ng kalaman. Puno ng kalaman. Hindi, bunga ng lagay. Bunga ng kalaman. Meron yung may bungang Oo. alam mo may bungang Bunga ng kalaman. Pwede na rin. Kalaman ng ano? Teka muna. Dapat kumpleto. Truth of what? A tree of what? Kalaman ng buhay. Good and evil. Good. Masama at mabuti. Masama at mabuti. Hindi, 5 points lang. Magbabargain ka pa. I don't know these. Okay, number 6. Medicine? Yes. May tuwama ka isa. Okay, number 7. Turn away from. Ha? Turn away from. Ha? I don't understand. Turn away from. Bro, I was like thinking of that. Tuwid ang kanila pagkakamali. May humabol. Teka, number 7 ba yan? Ano ba yung tanong? It's Something about turn away from. Yeah. Babalik mo yun. Profound. Yun ba yun? No, Hindi pa yun. Number 10 yun. Nasaan na ba yun? But I didn't put it. Kasi nandito tapos na tayo sa kagamutan, no? Yung 5 yung nilagay ko na kulaman ng Other numbers, it's 20 something. Ano
Ano number 7? I don't know. Bonus. Ano tanong sa number 7? Turn away from. Unless we go, Unless we go, turn away from. Yeah. Oh, go back. No, you can't go Yeah. back. unless it's Repent? Repent. Sabi ko ba itama ang kanilang blank? Oh, Apa. Yun yun? No. hindi yun. That's it. It's bonus. It's bonus. What is their answer? What's yours? Kasi ang ano doon, Question mark. Number blank 7. ang kanilang pagkakamali. Blank? Ang kanilang pagkakamali. Ah. Well, the same except rephrase. Ito ba yon? Ang mga ito ay maaring makapukaw sa iba na tingnan mabuti ang kalagayan ng kanilang mga kaluluwa at Parang lang hindi ko yan. ang kanilang mga pagkakamali Okay. bago pa mahuli ang lahat. Yeah. Yeah. Repent. Itama. Mali kayo lahat. Dapat binog. So what do you Dapat kasi binunod. Itama. Sa akin ituwid, pwede. Pwede yan. Ay, Tuwid. pwede. Itama ang kanilang pagkakamali. To make right. So, saan din dito? So, itama, nasa nagaano sa mga tao. Yung ano? Christ and salvation. Oh God. Oh, bro. Is it salvation? Bago pa mahuli ang lahat, before it's too late. Correct their errors. Dito naman, correct their errors. Correct the errors. 8? Or ano? 8. Salvation? Hindi, number 8. Yes, salvation. Ano salvation sa Tagalog? I please Kaligtasan. What's Kaligtasan. Buhay. Heaven. Buhay nila dito. Christ or heaven? Yan, salvation. Tagapagligtas. Kaligtasan. 9 heaven? Parang Heaven. sarilang ako nun. Yes, heaven. Yes. Heaven, ang 9. Tapos, last, Sinfulness, darkness, where the world doesn't die, death, sadness, misery. pagsisisi. Sacrifice. Awesome. Pagsisisi or regret. Regret. At least I passed. Dito ako naglagay ng kaligtasan. Nakapasa ka? Five. What did you get? Who got five? Me. Sino naka 5? I don't wanna say. Got five. Sino ang 6? 6 ka pa rin? Sino lagay na yan? Oh, for Sino heniap. 7? For heniap. For heniap. Sino na 0? Ano naman ako? Ano yung merong isa? Isa. Ilan ka? Tres. 3. Ilan ka? For heniap. 4. 5. IJ. 5. Three. Let me go and. Sino? Ikaw. I have. I mean. Ilan? 3. 3. Push 6. Kasi yung ano. 1. 1. 5 - 1. Okay, at least walang, consolation nyo, at least walang na 0. Yes. Okay? At least kahit pa paano, merong kayong na-pick up. It's Nabal. Nabal. Nabal? Nabal? Yeah. Hangal. Nabal. Hangal. 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 Okay. Sinabal. Sino naman sinabal? The guy. Yung asawa ni Abigail. Asawa. Okay, now, question, what did you learn? Ano natutunan mo? Bago ka umalis, ano natutunan mo? Si Kuya Vlad muna, what did you learn? Mula sa kanila. Wag muna daw sa kanya. Ito. What did you learn? We must show our love to God through actions, not in words. So, ayun po. Okay. How about you, Fatima? Mga ni Father. Hindi ka mo na mapapasa. Sila muna. Okay, kapunso. Kung anong action yung ginawa, kunyari, hindi ka nakinig sa magulang mo. Oh my God. Ayun na yun. May babalik, masama yung babalik na ganun po. Okay. How about you, Nachka? Choice is ours.
No. Elaborate. Ano lagi naman tong punchliner. Elaborate. Like, you know, if we repent or like if we turn away from our wrongdoings or if we stay in it, it's our choice. Like, Yeah. it's still up to us. Like, even if God tells us to follow Him and like gives us the Bible and everything, and then the people are warning us, it's still our choice if we're gonna listen to them. Okay. So what's your choice? Yes. Okay. What's your choice? Yes. Yes. Yes, to God. Okay, Sophie. Can it be when I'm writing? Okay. Simon. Yan natuturan ko po yung dun po sa maagang pagbubuntis po. Parang wala yun sa lesson natin. Para example ko lang yun. Oh, sige, sige. Yung natutunan ko po dun, kailangan po, unahin po muna natin yung pag-aaral, tsaka po yung pag-aano sa Diyos, bago po natin isipin yung gawin dun. Yung mga makamundong bagay. Okay. Okay, next. Yan lang. IJ. Mine was God allows but does not cause sufferings in our life. And that He does not choose the people who like to give the challenges or problems or illnesses to. But but sometimes He set aside certain people for particular roles, like Mary, when He gave birth to Christ, but only with her consent. Mhm. And that's what I learned. I love the God allows but does not cause suffering in my life, because sometimes we tend to Blame God. blame God, Yeah. but it's not Him. He just because sometimes it's for our good Mm. that He allows sufferings in our life for us to learn. So Mhm. that's yeah. That's it. Okay. Very good. How about you? Don't think of earthly things. No, hindi po kasi, hindi naman, habang buhay ang earthly things, wala din naman mga yun. And, obey your parents, no matter what, kasi gusto lang nila mabuti sa'yo. Huwag kang magreklamo sa mga hardship na nangyari sa'yo. Like, I forgot to praise yung mas mabuti na maghirap ngayon kaysa sa last. Kasi mahalaga naman yung ending, hindi naman yung beginning. Okay. Biningging. Okay. Biningging kong kay Simon. Ang higit sa lahat ay magpapasalamat tayo lagi sa Panginoon. Sa nakakatanggap na buhay at kalakasan. Okay. Magpasalamat palagi sa Panginoon. Kailangan pong isipin muna natin kung anong kakahantungan ng gagawin natin bago gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Okay. Hmm. Okay, very good. Okay, one last question. What have you learned from Adam and Eve? Oh. Ay, Sophie pa pala. So, But okay, Sophie. I've learned that we should always obey the Lord and His commandments, that we should always work hard in doing things, and that we should always put God first and not the things where we may not know what will happen if the Lord might take us the next day, and that we should always repent before it's too late. Okay. Ah, So, ano natutunan nyo kay Adan at Eva? That we should kung ano ang binigay sa iyo ng Panginoon ay yun na lang mo. Huwag ka na magangad ng iba pang bagay. Okay, very good. Huwag po Okay. kayong maging swain kung ano nasa harapan niyo, yun lahat, para maging matibay kayo along the way sa hardship na nilagay mo. Okay. IJ. Um, What have you learned from Adam and Eve? don't be tempted by worldly things or like and follow whatever He commanded us, because like I read that Adam and Eve only had one commandment to follow, Yeah. but then after they disobeyed it, it had 600 something commandments. That's why you should follow them. Yeah, no. And that's all. So, I guess it doesn't matter whether it's 1 or 613. Yung sa akin,
Ano sa'yo? Nawala yung Yung boss. naman po doon, yung ano po, kung ano pong inutos sa atin, sundin na po natin, wag na po nating swailin. Parang di salita yun. Swailin. Ang kalit. What have you learned from Adam and Eve? Ano? Obey. Yeah, think of all my answers. Yeah, just obey. There's a lot of things you learned from Adam and Eve. Yeah, that we should always obey the Lord and not be tempted. But how do you obey the Lord? Well- The Lord you cannot see. How do you obey the Lord whom you cannot see? If you do not obey the one that you can see. Obey the ones first, the people around you that is guiding you. Yes, my parents. Yeah. Not only your parents, but here. Yeah. Yeah, Nachka, how about you? What I learned from Adam and Eve is that like we should be patient, cause like God was gonna let the tree of knowledge of good and evil be, they can't like later after they learned, but then they wanted to be like God again, and so they ate it and got tempted by it. But like if they had waited for them to grow, then they would have like slowly been taught. So we should like Be mature. I forgot the Be patient. Be patient. Like we should just there's a time for everything. Yeah. And so we just need to like keep learning slowly and not try to go to the Other extent. Yeah, it reminds me of like that one time I tried to learn piano. Like and I tried to play this awesome thing again. No, I'm not But then I realized no, I should start from the basics so that like that but I never learned piano. Yeah. Yeah. So we should be patient. Okay. Ano po, maging kailangan sundin po yung kung ano pong inutos. Yan na po. Okay. So, sa akin po, as what Ate Nash kasi. Si Ate Nash yun. So, patience is the key po. Sa lahat ng bagay, hindi lahat ng ginagawa ng pwede mong gawin ay instant. So, huwag magmamadali. Kailangan maging pasensyoso. Ayun po. Okay. Kung anong yung binigay po sa atin ng Lord, po maging kontento po kasi may mas magandang plano po siya sa atin. Yes. Very good. Yes. God has a better plan for us. And sometimes we don't understand His plan. At pag minamadali natin, there's a reason why the Lord does not delay. We're just too impatient. Diba? God's timing is always perfect. Kaya siguro, one of the things we must practice is patience, especially this week, no? So, kagaya po, na medyo natagalan tayo sa ating pag-aaral, isa na lang natila natin viewer. So, we need patience then. At thank you for joining us, and I hope you learned something. Ang next lesson po natin is Sunday night. Hindi pala, kasi may wedding. Monday na po siguro. No? Monday na po tayo magkikita-kita. Tapos, ang next topic natin ay ang mga pangako ng Diyos. So, wait for that. So, that way, the more we learn, the more, siguro po, yung natutunan natin ngayon, you can watch it again live, no? Forgive yung mga singit-singit, but I hope you learned something. Watch it again live, and muni-muniin po ninyo, kasi itong pong tinuturo sa atin is really, really important. It's for our salvation. Ano po? Everything else pales in comparison to how important our salvation is. Ano po? So, it's really, really important that we prioritize our salvation through Jesus Christ bago po ang mga worldly. Actually po, if we stay with the Lord, if we meditate on His Word,
ito pong mundo natin, nawawala na ng ganda, no? Ang ganda na lang is the physical na nilikha ng Diyos. Pero yung attraction to it, na kagaya ng uunahin natin ang mga makamundong bagay, bago ang Panginoon, ay it pales in comparison. Ano po? So, we mature. And Gail, we want to hear from you, Gail. What have you learned? No, it's always good to hear what you have to share. Ayan. So, don't forget to write what you have learned. At kayo din po na mga nakinig, ay isulat nyo rin po yung mga natutunan nyo. Kasi it's really important na yung kahit katiting meron tayo, kung saan nga at least hindi naman tayo ma-zero, di ba? So, thank God, walang na-zero ngayon. Ibig sabihin, meron tayong kahit 1%, may natutunan tayo, no? That's really important. And it's not about the exam or being afraid of exams. It's about being ready, and paying attention, gano'n, no? And to what's important, no? Kasi life is short, no? Masyadong maigsi ang buhay para sayangin. By the way, dati po, I was 14 also. Pero now, I'm turning 50. Diba? Pero parang kailan lang ako 14 It feels like that was only yesterday. But now, I'm 50 years old. So, time flies. Time goes. Time never stops, no? We may stop, but time never stops. And what's important is how we spend our time, lalo na itong binibigay na time sa atin ng Lord on earth. It's really important na we value it, no? Paano natin i-value? By not amassing wealth or not focusing on salaries, those are unimportant. It's important only to survive. It's a survival. Pero life is not just survival. It's not just surviving, no? It's having a meaning. Yung pagkakaroon ng meaning ng buhay, no? It's more important. And the only way our life can mean something is if we are in the Lord. If Jesus is, if we trust God and we prioritize, no, His will for our life, no? Kasi sooner or later, we'll all die. And then, it will be judgment, no? And, actually, serving God is really exciting, no? I find it really exciting. I found it exciting when I was young. And I still find it exciting now that I'm turning 50 po. So, it just never, kaya nga mabilis ang time kasi, no matter what problems come your way, when you're focused on the Lord, it's parang hindi siya problema, no? Because you enjoy the Lord. Ayan. Okay, and so Father is calling us to pray the evening prayers. So here we go. Okay. We'll pray the evening prayers. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory to thee, our God. Glory to thee, O heavenly King, Comforter, Spirit of truth, present in all places and filleth all things, treasury of good things, and giver of life. Come and abide in us, and cleanse us from every stain, and save our souls, O gracious Lord. Holy God, holy mighty, holy immortal, have mercy on us. Holy God, holy mighty, holy immortal, have mercy on us. Holy God, holy mighty, holy immortal, have mercy on us. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. O most holy Trinity, have mercy on us. O Lord, blot out our sins. O Master, pardon our iniquities. O Holy One, visit and heal our infirmities for thy name's sake. Lord of mercy, Lord of mercy, Lord of mercy. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Our Father, who art in the heavens, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory of the Father, the Son, Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen. Christ our God, who at all times and in every hour, in heaven and on earth, art worshipped and glorified. For long suffering, righteous and mercy, who loves the most compassionate, who loves the just and shows mercy upon the sinners, who calls souls to salvation through the promise of blessings to come. O Lord, in this hour, receive our supplications, our prayers. our prayers. Especially remember Jeffrey. Especially remember all of our loved ones, families, relatives, those in need. Who else? And the wedding to go Sunday's well. wedding. Who else? Say their name. Say somebody's name. And the girl with the tumor in her Everybody, you can face. say their names, right? We Just pray doesn't for have to her. be one at a time. We pray for her. And for Lapu, to be healed from his gout. And all of us to be healed from our And all of our pain. unspoken requests. Yes. Direct Direct our Direct our lives lives. according to thy According to sanctify our souls, hallow our bodies, souls, correct our hallow our thoughts, bodies, cleanse our correct our minds, thoughts, deliver us from all Cleanse our tribulation, minds. evil, and distress, and encompass us round Compass about us around with about your holy with angels, holy angels, guarded and guided by their array. We guided, may attain to the by unity of the faith and to the knowledge of thine guide unapproachable us, glory. guide us. Amen. Into Into thy your hands, O Lord, we Lord. commend our souls and our bodies. Do thou bless us, have Bless mercy us, on us, have mercy and on grant us, us life eternal. and grant us life Amen. eternal. Amen. In the name of Amen. the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Forgive me every all of Salamat you. po, O Diyos. Forgive me. Salamat. Forgive me. Forgive me. Forgive me. Okay, thank you for blessing. Bless you. Okay. Ako ni Nochi. Bless you, sweetie. Okay. Bless you. Forgive me. Bless you. Okay po. Okay. Okay. So forgive me, everyone. God bless you. I hope we see you on Monday night. God bless you. Forgive me, ma. Bye. Love you. Love you. Love you. Bye bye.